Magandang araw guys, ako nga pala si Glenn and welcome back to my channel. Sa mga hindi pa pala nakasubscribe dito sa channel ko, pakiclick nyo po yung subscribe button and hit the notification bell para ma-update po kayo every time na mag-upload ako ng mga bagong videos. In today's video guys, let's have my review for my 2021 Best Bath Essentials Neutrogena Body Wash. So ayan guys, no, para medyo maiba naman. So since puro skincare review naman yung ginagawa natin, so this time naman, essentials naman yung i-review natin. Pasensya na sira na kasi itong yung pump nitong isa, no. So actually guys, no, nabanggit ko kanina na sabi ko nga ito yung aking 2021 Best Bath Essentials, no. So kita-kita nyo naman guys, konti na lang yung natira. So ayan, nagtira lang ako ng konti. And ito actually yung body wash na na-enjoy ko for this year 2021. So without further ado, let's start my review. Okay, simulan natin yung review guys dun sa kanyang price and availability. So, yung price nito guys, nabili ko siya for 650 pesos sa Watsons. But available to guys, hindi lang sa Watsons. Available din siya sa Mercury Drug, sa Lazada, and sa Shopee. But yung price niya guys, nagva-vary kung saan store mo siya binili. Every time na nagpupunta ako guys ng Watsons, no, 3 variants lang talaga yung nakikita ko sa Neutrogena Body Wash, no. But pagka titignan mo siya sa Lazada or sa Shopee guys, actually may mga iba pa siyang variant guys. Meron akong nakikita na kulay purple, yung plump yung pangalan ng variant na yon. And then meron din yung kulay red. Unfortunately, every time na pumupunta ako sa mga department store, hindi ko nakikita yung dalawang variant na yun. Parang hindi siya available. Itong tatlong variant lang na to yung commonly na nakikita ko. Yung variant naman nila na purple o yung plum, kita ko siya sa Lazada and sa Shopee. However, yung price niya napakamahal, no, as compared dito sa tatlo. So, hindi ko na rin siya binili. And may mga nakikita akong reviews doon na parang yung in-order nila is iba yung nakuha nilang variant. So, sabi ko, wag ko na lang siyang orderin kasi baka mamaya, kahit orderin ko yung ganong variant, baka isa lang din sa tatlong variant na to yung deliver nila sa akin. Okay, let's talk about yung ingredients niya guys. Bawat isa sa kanila guys, no, iba-iba sila ng mga ingredients, no. Although merong mga common ingredients sa kanilang tatlo, no. So sa mga common ingredients na yun, hindi na mawawala guys kapag mga body wash, mga surfactant, no, kasi common na yan sa mga, even sa mga facial cleansers guys, no, meron talagang content yan na surfactant, no. And okay lang naman na mayroong mga surfactant yung mga body wash guys, kasi unang-una, wash off product naman to, hindi naman siya leave on. So meaning hindi naman siya tatagal ng isang oras sa skin natin, ano. So normally pag naliligo naman kasi tayo, 1 or 2 minutes lang, then babanlawan na natin. So nawawala na rin yung mga residue ng mga surfactants na yun sa skin natin. Although guys, no, sa mga ingredients niya, meron siyang mga surfactants guys na medyo harmful sa skin. Kaya meron siyang mga caution dito guys na keep out of reach of children, tsaka avoid eye contact, kasi nga yung mga surfactants na karaniwang meron tong mga products na to guys is actually skin irritant and medyo harmful sa skin natin. So number 1 na guys yung sodium laureth sulfate, no. So actually yung sodium laureth sulfate is a surfactant and it also can cause irritation sa eyes natin, sa skin, sa mouth, and sa lungs natin. So next is yung cocamidopropylbetaine. So surfactants din to guys, and it can cause skin discomfort and eye irritation. This also contains PEG-80 sorbitan laureate. It is a surfactant and emulsifying agent guys, and it is listed as skin allergen for sensitive skin. And it is listed as overall hazard and also known as skin allergen for sensitive skin. So actually guys, itong mga products na to, no, hindi siya recommended sa mga infant or even for children. So kung meron kayong mga kids, meron kayong mga toddlers, as much as possible, huwag nyo siyang gamitin as body wash ng mga anak ninyo. Kasi this is only recommended for adult. And kung meron kang mga skin conditions guys, no, kung
kung meron kang mga dry skin, as much as possible, huwag mo siyang gagamitin. Kasi nga, yung mga surfactants na meron siya guys, talagang nakaka-dry up siya ng skin. And medyo nakaka-irritate din siya. And kung gagamitin mo siya guys, no, gamitin mo lang siya at least once a day guys. And try to use mga moisturizer or yung mga lotions na nakaka-moisturize ng skin. Okay, next naman is yung kanyang packaging. So kung makapansin mo guys, yung packaging niya, yan, isa lang din naman siya ng packaging. Nakalagay siya sa isang pump bottle. And even yung size and yung shape ng bottle niya, pare-parehas lang. Nagkaiba lang siya dun sa sticker niya, tsaka dun sa color niya. I-discuss natin to guys based dun sa least favorite ko up to dun sa most favorite ko. Although actually guys, lahat naman to guys okay naman sa akin. Bisa na experience ko sa kanya, lahat sila na-enjoy kong gamitin. And lahat din sila guys, wala naman akong na-experience na irritation. Syempre kanya-kanya lang din yung reaction ng skin natin dito sa mga products na ginagamit natin. Okay, disclaimer lang pala guys, no? Hindi po ako dermatologist, hindi po ako skincare expert. I-share ko lang po talaga sa inyo yung experience ko sa paggamit ko ng mga products na to. And this video is also not sponsored guys. I bought all these products using my own money. Malaking factor sa akin guys dito sa mga body wash, yung scent niya, no? Kaya actually yung favorite ko dito, naka-base siya talaga doon sa scent nung product na to guys. And of course, yung effect na rin o yung na-experience ko during nung time na ginagamit ko siya. Aside nga pala dun sa mga individual claims nila, no? Ang pinaka-common claims nitong tatlong products na to is it softens and conditions your skin without leaving behind heavy residue. Yung least favorite ko guys is itong Ocean Mist. So ang claims nito guys, this is actually replenishing to your skin. And aside dun sa kanilang mga common ingredients guys, this also contains glycerin. So glycerin guys is actually considered as best humectant or a moisturizing ingredient. So yung amoy niya guys, no, actually ito yung may strongest scent sa kanilang lahat. And pag inaamoy ko siya guys, para kung umaamoy yung mga kisses. Ganun ang naamoy ko sa kanya. And para sa akin, dahil nga strong yung amoy niya guys, medyo nakakahilo siya. But same lang naman din yung experience ko guys pag ginagamit ko to, no, sa kanilang tatlo. Pare-parehas lang din guys, mabula siya sa skin kapag nilalather mo na siya. And talagang mararamdaman mo na nakakalinis siya ng skin mo, no, kapag binabanlawan mo siya. And by the way guys, no, please avoid using this to your face kasi nga dahil may mga surfactant siya, medyo nakaka-dry up siya ng face, ng skin. Second to my favorite guys, itong kanilang Pear and Green Tea. So ang claims naman ito guys is actually renewing, no? So it renews your skin. Aside dun sa mga common ingredients niya guys, this also contains glycerin and citric acid. So dahil may glycerin siya guys, so nakaka-moisturize din to ng skin. And yung citric acid niya guys, actually dun sa amoy niya, actually hindi ko naaamoy yung amoy ng green tea sa kanya, no? Na commonly naaamoy ko dun sa mga products na merong mga green tea. And medyo strong din yung amoy niya, pero hindi siya kasing nakakahilo nung sa Ocean Mist. And sa kanilang tatlo guys, no, dahil nga meron siyang content na green tea. Actually, this is good for an acne-prone skin. And dahil nga meron siyang citric acid guys, no. Actually, yung smell niya may pagka-fruity yung smell. And ang pinaka-favorite ko sa kanilang lahat guys is itong original scent. Okay, ang claims nito guys is actually this is refreshing. And naging favorite ko to guys kasi sa kanilang lahat, ito yung may pinaka the best na scent sa kanila. Ito din yung pinaka-unang ginamit ko guys sa tatlo na to kasi nga dun sa amoy pa lang guys, ito na yung pinaka nagustuhan ko sa kanila. However, walang kontento na glycerin, so hindi siya moisturizing guys. However, meron siyang citric acid. And yung scent niya guys, para siyang medyo spicy tsaka fruity yung smell niya. Actually, yung amoy nito parang naamoy ko sa isang naging favorite kong pabango dati. And sa kanilang lahat guys, ito din yung masasabi ko na parang pinaka long lasting yung scent. And these products guys contains fragrance, no? Pero okay lang naman din, ano? Kasi since yun nga, wash off product naman siya, kahit naman medyo hindi maganda ang fragrance sa skin, okay lang kasi hindi naman siya nagtatagal sa skin natin, i-wash off mo din naman siya. And sa amoy pa lang niya guys, no, talagang alam na alam mo guys na talagang may fragrance siya. And in fact, sa kanilang lahat, masasabi ko, napaka-strong nung mga scents nila. So thank you guys sa mga nakaabot dito sa point na to ng video na to. And kung nagustuhan mo tong video na to guys, please don't forget to subscribe, paki-like and paki-share mo na rin
rin po tong video na to. So hanggang dito na lang guys. So hopefully may natutunan po kayo sa video na to. So see you guys in my next video. Bye bye!